This is my ultimate bias. Today's swatch natin tong Colorette Velvet Blurring Lip Tint nila. Alam nyo, 10 shades to at binili ko talaga lahat. Nabudol ako. Kasi sobrang nostalgic na alala ko na ang tagal ko na palang boss babe. And then dati, sobrang gusto ko tong velvet tints nila. Yung favorite shade ko ay yung birthday cake. Yung bundle nga pala, nung binili ko siya, may kasama siyang free na tote bag. Ang cute nung tote bag. And then also, yung kanilang mirror. Yung mirror nito, ang laki nito, sobrang ganda. Ganyan siya. Ang laki! Hindi tayo maglalagay ng lip liner today para matest natin kung pwede talaga siya sa two-toned lips. Kasi ganun ako eh. Nilagyan ko lang yan ng concealer. Ang ganda nung packaging niya. Sinunod na nila yung parang second base. Iba yung concealer. This one is Sunset Tea, the soft brown coral. Nini-swatch ko to. Sobrang velvety talaga ng formula niya. Ito yung itsura niya sa lips. Pwede nyo na lang i-blend na ganyan. O kaya pwede nyo ring dagdagan. Meron siyang scent, matamis siya. Ito yung doe foot applicator niya. Tamang-tama lang din siya sa lips natin. So ito, second dip na to. Hindi ako nahirapan ilagay siya sa lips. Meron nga palang butas yung doe foot applicator niya. So parang yun yung parang reservoir niya. Para kapag dinip nyo siya, may enough product ka pa na makukuha. Ang ganda ng kulay na to. So ito ay soft brown coral. Pero sa akin ano kasi ako, light medium na skin tone. Ang register sa akin ito ay medyo pinkish. Pero gusto ko yung kulay niya. Alam nyo, naghahanap ako ng ganito kasi minsan yung pink sa akin nagmumukhang orangey or corally. Pero this one, since it's soft brown coral, nagiging color pink siya. Again, this is Sunset Tea. Natakpan naman niya yung dark lining sa lips ko, so no need na mag-lip liner. So this one is Bare Blossom or their soft blush. And ito siya sa lips. Sobrang lambot niya talaga sa lips. It's velvety matte. So this is Bare Blossom. Ang ganda din ng shade na to. And so far, pinkish din siya sa akin, kaya I like it. Walang lagkit, hindi mabigat sa lips. Na-wear test ko na to, kaya taga masasabi ko na parang walang nakalagay sa lips ko. Pag pinagdikit nyo lang yung lips nyo, upper and lower lips, parang medyo balmy lang yung texture niya. This one naman is Peach Serenade or the Warm Salmon. Nagustuhan ko to, ito yung ginamit ko kahapon. Ginawa ko siyang base para dun sa aking gradient lips. This is Peach Serenade. Ito, interested ako sa kulay na to. Mochi Blush or Dare Tan Rose. Ooh. Ayan siya. And sa personal, mas dark siya. Then, lagyan na natin sa lips. Ganda niya nga. Yung kulay na to, perfect for everyday siya. Hindi siya super loud. Hindi rin naman siya super dark, kaya okay na okay siya sa akin. Actually, nakikita ko to isuot kahit wala akong ayos. Kasi madadadla pa rin niya yung face ko. And kahit may ayos ako, di ba, bumagay pa rin siya dun sa blush na ginamit natin. Again, this is Mochi Blush. This is so nice. Super comfy on the lips. Para siyang feathery-like. Ganda. Ganda! Dito sa next shade, medyo scared ako dito kasi hindi ako nagaganito. This one is Truffle Kiss. Para ano siya, cool chocolate. Hindi naman pala siya super dark pala. Pero let's see. Ayun siya, dark pala. Okay naman pala, pero hindi kasi ako mahilig magsuot ng ganito. Pag kasi nag-set na siya into velvety matte, nagiging tone down na yung kulay niya. So this one is the Truffle Kiss. So, nag-iiba naman siya na onting stain. Tsaka, hindi na dry yung lips ko kahit ang dami ko na na-swatch. Ang lambot niya. Kasi may skincare ingredients din to. Nakaka-hydrate ng lips. This one naman is Spring Bloom or Sweet Pink. Ooh! I like. Pink, pink, pink. Let's go! Akala ko matingkad siya pero okay na okay rin pala siya. So, this one is Spring Bloom.
Next is my favorite kasi sa Velvetins nila before, ito yung favorite ko. So, this one is birthday cake. Nakakatuwa kasi binalik nila to. So, this one is a muted brick. Ayan naman siya. And ganito siya sa lips. Ganda talaga nito. So, pwede siyang gamitin blotted o kaya full ha. Depende na lang sa inyo. Bagay siya sa blush natin. Ang ganda talaga nito. Kung matagal na kayong fan ng Color Red, for sure, isa ito sa i-check out nyo. Kasi grabe, it brings back memories. So again, this is birthday cake. So pretty. This one is Misty Mauve or the Soft Plum. Wala na tayong malagyan. Pero guys, ang ganda din ito. Everything's pretty. Hindi ka na alam. Hindi ako mahilig sa mauve na mga shades kasi feeling ko hindi siya bagay. Pero this one, feeling ko nice naman siya sa lips ko. And actually, since velvety siya, pwede rin ba siya sa cheeks? Feeling ko, pwede rin naman. Ganda din. This is Misty Mauve. Wala na tayong lagayan, but this is Crush Rose, Rich Red. This one is so red, pero ang ganda niya sa personal. Sa screen kasi parang nag-orange ata siya. Ito, gusto ko to as blotted. Yeah. Kasi pwede siyang maging parang Korean style na shade. Ito mga shade na to yung nakakaputi ng ngipin. Di ba? So, this is Crush Rose. It's nice din. Yung stain na naiwan nila ay subtle lang, lalo na yung mga darker shade. Minimal lang talaga yung stain niya. Next naman is the Midnight Petal or the Dark Berry. Nagustuhan ko din to. Ang ganda! Sobrang rich color. Maganda din to blotted. Like, ganyan lang. Pag uminom ka naman ng tubig, hindi naman siya agad natatanggal. Pag kumain ka lang ng bongga, lalo na pag may oily foods, natatanggal siya. Pero yun nga, mag-expect ka pa rin na meron ka anting stain. Pwede rin siyang kamay na ganito. Ganda. Again, this is Midnight Petal. Nakaka, din to, elevate din ng look, lalo na kapag kahit wala kang makeup. Actually, dark shade to, pero nagustuhan ko din siya. So, kunin nyo lahat ng shade. Ang ganda. Tignan nyo siya kapag binlat nyo ng tissue. Sana nakatulong ako sa inyo sa pagpili ng shades. Kung ka-shade twin ko kayo, ang ganda. Happy birthday, Coloret!